Nagsimula ang kwento sa isang matabang lalaki na ating bida na buong tapang na pinahayag ang kanyang nararamdaman sa isang napakamagandang dilag. Sinabi niya sa dalaga na nabighani siya sa angking ganda noong una niya itong nakita at hanggang sa ngayon. Ngunit makikita sa mukha ng babae na tila ba ayaw sa kanya. Kaya sinabi na lang ng ating bida na, pasensya na dahil magiging problema talaga kung ang taong hindi mo gusto ay magtapat sa'yo. Sabi ng babae sa ating bida na si Siwo, hindi naman sa hindi kita gusto. Sa totoo lang napakabuti mo, palagi mo akong pinapatawa. Kaya bakit hindi kita magugustuhan? Pero, nalipat ang eksena sa labas at nag-aantay ang kanyang kaibigan at tinanong siya kung ano ang kinalabasan sa kanyang pagtatapat. Makikita sa mukha ni Siwo ang pagkadismaya sa mga nangyayari. Kailangan daw muna niyang mag-aral ng mabuti, sabi ng babae sa kanya. Sabi ng kanyang kaibigan, apakalupit naman ng babae na yon, nakaisip pa siya ng rason para maiwasan ka. At sa isip-isip niya na hindi naman totoong na nag-aaral ng mabuti, puro pang chichismis nga lang inaatupag nun. Sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap ay may malakas na bolang paparating sa kanila. Ngunit nabigla ang kanyang kaibigan nang salagin niya ang bola gamit lamang ng isang kamay na hindi nakatingin habang umiiyak at sinabing, ganito ba ako? Katulad ng bola. Bilo. Sabi naman ng kanyang kaibigan, kahit nga ako di makapaniwala. Mahilig ka naman sa sport kahit hindi kagalingan. Binabalance mo naman ang iyong pagkain at ang ain sayo ka naman araw-araw. Iwan ko ba bakit bilog ka pa rin? Apakalupit mo lang taga siguro, Siwo. At tinanong niya kung nakapunta na ba siya sa hospital para makapagpakonsulta. Sinabi niya na maraming beses na daw siya nakapunta at ang sabi ng doktor na kapag di ka pa rin pumayat kahit anong gawin mo, 99.9% kalahi sa dugo galing. Pagkarating niya sa bahay nakita niya ang kanilang family picture. Napapaisip siya kung kahaling nga ba ang dahilan. Dahil siya lamang ang bilog samantalang ang kanyang mga magulang ay mapapayat. At hanggang tumanda na ang kanyang ina ay payat pa rin. At kahit hindi man nakita niya ang kanyang ama ng masinsinan ay marami siyang naririnig na nagiging famous sa Syrium Athlete. Ang Syrium Athlete ay isang folk wrestling style at tradisyonal na pambansang sport ng Korea na nagsimula noong ika-4 na siglo. At marami siyang naipanalo. Sa hapagkainan, nakabalot ang salad at may nakadikit na sulat galing sa kanyang ina na magpalakas ka anak at gugaliig magdayet. Pero goods na rin pag healthy ka, magkakamosel ka naman kapag hihinga ka ng malalim. At siyang kinainis naman ni Siwo, kaya naghanap siya ng instant noodles at nag-init ng tubig habang kausap ang kanyang sarili na wala namang saysay ang kanyang ginagawa dahil wala naman nangyayaring pagbabago sa kanyang katawan. Ilang taon pa ba magsasakripisyo kung pwede naman kakainin kung ano ang gusto ko? Galit niyang sinabi. Ngunit sa huling sandali, napili pa rin kainin ang hinanda ng kanyang ina kahit hindi ayon sa kanyang kalooban. Apakalupit kasi ng tadhana. Bago sumapit ang dilim ay nasa labas na siya para mag-ensayo. Tumakbo siya ng mabilis habang iniisip niya kung papaano siya nasawi sa pag-ibig. Kailangan niyang magsikap para sa sarili at hinding-hindi susuko. Sumapit na ang dilim, pagod at hingal nang natakbo niya 15 kilometro, nalampasan pa na niya ang dati niyang record. Sa di kalayuan, matatanaw niya ang isang lugar at sa isip niya first time niya itong makita na parabang may kakaiba. Kaya gusto niyang tingnan sa mapa kung saan na siya nakarating. Bago pa matingnan ni Siwo ang mapa, nakita niya isang figura ng tao at boses siyang naririnig na ang liksi daw ng mga paa at parang may 1,000 baboy na nakawala sa kulungan. Nang masilayan na ng ilaw, isang matanda ang kanyang nakita at patuloy na nagsasalita na, akalain mo nga naman, hindi na maitatanggi, nasa dugo muna na nalaytay ang iyong pagkabilog. Biglang tumalo ng napakataas ang matanda at lumapag sa kanyang harapan. Nabigla si Siwo sa ginawa ng matanda, sa kanyang isipan ay akapalupit naman ng matanda, ari. Tinalo niya, siguro mga 5 to 6 meters ang taas. Sinabi niya sa matanda na, okay ka lang, tatang. Sabi ng matanda kay Siwo na, anong tatang? Mas malakas pa nga ako sa'yo, pututoy.
At huwag kang matakot sa akin, dahil hindi naman ako naparito upang pumatay ng isang baboy na sawi sa pag-ibig. At nagpakilala ang matanda na si Grandpa Boogeyman. Ang Grandpa Boogeyman ay isang kathang isip ng mga matatanda na ginagamit pangtakot sa mga bata kapag hindi kumain or matulog. Sabi ni Grandpa Boogeyman na nasa akin ang papel ng hukom. Kaya responsible ako sa pagdami ng monster maritises sa Pinas. Pero nakikita ko sa iyo na wala kang alam. At naghahanda ang matanda, tila ba isang tela at sabay sabing, okay lang, hindi na kailangan ng mahabang paliwanag. Sumama ka sa akin. At agad tinapon ng matanda ang malaking tela kay Siwo at bumalot sa buo niyang katawan na kanyang ikinagulat. Sa kalagitnaan ay napaisip na lamang siya kung anong ginawa sa kanya ng lupong matanda. Kalaunan, binukas ng matanda ang tela at tumilapon si Siwo. Litong-lito siya sa mga pangyayari at nagulat siya nang makita niya ang paligid. At sabi ng matanda na maligayang pagdating sa mundo ng monster marites. Lumingon ka sa iyong paligid at pagmasdan ng iyong mga mata. Nakita mo na ba? Lahat ng nandirito ay residente sa mundo ng monster marites. At makikita sa mukha ni Siwo sa sobrang takot. At sabi pa ng matanda na, minsan, mga nilalang na kinatatakutan ng mga tao at pinaglingkuran nila bilang mga Diyos. Ngayon, ang kanilang mga existences ay kilala na lamang bilang mga pamahiin at multo. Minsan sa bawat 666 taon ay may magaganap na pinakamalaking festival na upang piliin ang hari ng mundo ng monsters, marites. Pati na ang Pinas. Bawat member ng mga pamilyang monster na kasalukuyang nag-exist sa buong mundo ay pipili ng isang kalahok upang magrepresenta bilang kandidato. 666 taon na ang nakalilipas mula ngayon. Isang halimaw ang tumayo sa amin bilang aming hari. At 666 years na ang lumipas ngayon. Pero bigla siya pinahinto ni Siwo sa pagsasalita at nagsasabi na naintindihan niya lahat iyon, pero bakit nandito siya ngayon? Nakakatakot ang lugar na ito. Kahit saan ka lumingon ay may napakamaraming demonyong marites ang pwedeng kumain sa kanya. Sabi ni Grandpa Boogeyman na, di ba sinabi ko na sa'yo, putotoy na, kailangan sa bawat tribo ay may representante na lumahok bilang isang demonyong marites. At dagdag pa niya na, bilang ikaw lamang ang nagmana na may dugong goblin na pinaghalo ng dugo ng tao. Marahil mga 4 or 5 na henerasyon ka pa, meron pa rin kaunting dugo ng goblin ang nananalaytay sa'yo. Dahil sa hindi na mapakali kung ano ang gagawin ni Siwo ay, sinabi niya sa matanda na, baka hindi lang tayo nagkaintindihan. Ngunit nang sabihin na sana niya iyon ay, biglang may tumalon sa malayo ng napakataas at papunta sa kanilang direksyon. Naikina bigla naman ni Siwo. Isang malaking puwersa ang tumama sa kanyang harapan at tumilapon sa maraming mga bato sa kalas ng impact. Nanginginig ang buong katawan ni Siwo sa sobrang takot. Sabi ng matanda na, bibigyan kita ng isang pagsusulit kung karapat-dapat ka ba na magiging representante or isa kalang basura. Sabi ng isang pangit na demonyo kay Tatang na, totoo ba ang nakikita ko, Tatang? Isang tao. Napakasarap nitong paglaruan. Sabi naman ng matanda sa demonyo na, oo, ang nakikita mo ay totoo at kung matatalo mo siya ay pwede mo siyang kainin at paglaruan gamit ang iyong matutulis na ngipin. Sabi naman ng demonyo na, apakagandang araw na ito. Ang swerte ko naman, makakatikim na rin ako sa wakas karne ng tao sa halos 666 years. Hindi maipinta ang mukha ni Siwo sa takot dahil sa mga pangyayari. Biglang, tumakbo ang malaking halimaw papunta kay Siwo at nagpapakawala ng malakas na sipa. Makikita sa mukha ni Siwo ang pagtanggap nagmalakas na impact sa ginawa ng halimaw. Sa lakas nito ay tumilapon si Siwo ng malayo at tumama sa napakatigas na semento. At nagtamo ng malaking pinsala sa kanyang katawan. Sabi ng matanda na, kahit nagmana ka ng dugo ng isang goblin, ang karapatan sa festival ay hindi basta-basta maibibigay sa isang ordinaryong tao. At dagdag pa niya na, kaya ipakita mo kung karapat-dapat ka ba. O gugustuhin mo lang na mamatay at kakainin ng isang pangit na halimaw.
Kahit hindi pa nakapag-react si Wu sa pangyayari ay hinila na siya ng halimaw at malakas na hinampa sa semento. Kaya napasok ka ng dugo. Sabi ng halimaw na, di ko akalaing matigas ka pala. Akala ko lang isa ka lang bukol ng karne na nilagyan ng samya sa gitna at ready ng kainin. Ngunit isa ka palang kalyo ng bibig ng isang marites na napakakunat. Pero di ako kailangan magpapatalo. At ngunguyain na lang kita tulad ng isang bubble gum. At kanya na niya itong tinuloyan gamit ang matulis at malalaking kamay. Sa lakas ng impact ay makikita sa mukha ng matanda na wala ang ating bida. Ngunit, nagtataka ang halimaw bakit parang may puwersa ang tumutulak sa kanyang kamay. At makikita na buhay ang ating bida at nagawa niyang masangga ang ginawang pag-atake ng nalimaw. Dahil sa unang panahon, ang mga goblin ay may mga malalakas na abilidad, isa na rito ang tinatawag na The Infinite o kapangyarihan na walang hanggan. Makikita sa mukha ng lukong matanda ang pagkagulat. At naalala niya ang mga kapangyarihan ng goblin. Na kapag naibigkas na ang isang mahiwagang salita at natapos ito ay nagiging isang napakalakas na kapangyarihan. Makikita sa pangangatawa ni Siwo ang pagbabago at may lumalabas sa kanyang katawan habang hinahawakan niya ang kamay ng isang halimaw. Laking pagtataka ng halimaw bakit sa isang iglap ay nagiging malakas na ang kanina'y matabang baboy na gustong-gusto niyang kainin. Sa isip pa ng matanda, kung meron mang dugong goblin ay nakaimprenta sa nakatawan ang mga talento, katulad ng pakiramdam or kutob kahit tulog. Kung meron mang panganib ay biglang mag-react ang katawan kahit hindi tinuruan. Si Siwo ay naghahanda na sa kanyang pag-atake. At nilabas na niya ang likas niyang lakas, hawak-hawak ang kamay ng isang halimaw. At isang abilidad ang binitawan ng ating bida sabay pabaliktad, Goblin Seryong. Mountain Flip. At sa lakas ng impact ay tumilapon ang mga bato at lupa. Napagtagumpayan niyang patumbahin ang isang malaking halimaw gamit lamang ang kanyang maliit na katawan. At nag-aktibo na ang kanyang katauhan bilang kalahating tao at kalahating goblin.